Magandang araw po Kuya Chris at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Emilio. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay at sarili kong karanasan nang minsang mapadpad kami ng aking ama sa isang lugar na katakot-takot talaga. Sa isang liblib na baryong nasasakupan ng Kabisayaan na hindi ko na lamang po papangalanan pa. Dekada 90 nang mangyari ang karanasan naming ito. Nang panahong yun ay pagko-construction lamang ang ikinabubuhay ng aming pamilya. Kung saan saang lugar kami ng aking ama na didestino sa trabaho. Kasama ang mangilan-ngilan naming kababaryo na kasamahan lang din namin sa pagko-construction. Kahit kasi ganun lamang ang trabaho namin ng aking ama, ay malalaking kontrata naman ang ginagawa namin. Gaya na lamang ng paggagawa ng malalaking gusali o tulay. Bata pa lamang ako ay kinalakihan ko na lamang noon ang paminsanang pag-uwi ng aking ama sa aming bahay. Gaya ng nasabi ko, ay kung saan saang lugar sila nadidestino. Minsan ay isang beses lamang sa loob ng 2 buwan kung umuwi siya. Subalit kahit ganoon ay tinitiyak niya na nasa maayos at mabuting kalagayan naman kami, lalong-lalo na ang aking ina. Hanggang sa umidad na nga ako ng 14 na taong gulang. Dahil sa nasa liblib na probinsya kami nakatira, ay hindi talaga maipagkakaila ang kahirapang dinaranas ng aming pamilya noon. Matapos kong makapagtapos ng elementarya, ay hindi na ako nagpatuloy pa sa pag-aaral. Bagkus ay mas pinili ko na lamang na sumama sa aking ama sa pagko-construction niya. Batid ko kasing mas lalo lang kaming mahihirapan kapag nag-aral pa ako, lalo na at maliliit pa ang aking mga kapatid. Nung una ay ayaw pumayag ng aking ina, dahil sa ako ang panganay ay wala na rin siyang nagawa pa. Dahil hindi sumasapat sa amin ang kakarampot na sinasahod ng aking ama. Mahigit 1 buwan din akong naghintay sa pag-uwi niya. Habang naghihintay ako sa pag-uwi ni Itay, ay pa-extra-extrang trabaho muna ang ginagawa ko, gaya na lamang ng pagsasaka sa bukid at iba pa. Hanggang sa isang araw nga, ay dumating na si Itay kasama ang ilan sa mga kababaryo namin. Nang makauwi na ang aking ama, 3 araw lang ang pananatili niya sa amin at balik trabaho na naman sila ng mga kasamahan niya. Sa pagkakataong yun, ay kasama na ako. Dahil sa iyon ang unang beses kong bumiyahe ng malayo, ay gising ako buong biyahe. Gabi kami nang umalis sa aming baryo at hapon na kinabukasan nang makarating kami sa site nila Itay. Habang nasa biyahe ay excited akong makarating agad sa paroroonan namin. Akala ko kasi syudad na ang lugar na yon at maraming iba't ibang tanawin. Subalit laking pagkadismay ako nang makarating kami roon at nakita ko ang lugar kung saan nagtatrabaho ang aking ama. Malayo na ito sa kabihasnan at parabang malapit na sa kabundukan. Hindi naman nakakatakot ang lugar na yon sapagkat marami ang bantay na nag-iikot sa buong paligid. Lahat ng manggagawa ay hindi maaaring lumabas ng site hanggang walang anunsyo ng may-ari at hindi pa sila uuwi sa kani-kanilang pamilya. Ngunit kahit ganoon pa man, ay halata talagang under construction pa ang buong lugar. Nang makapasok kami sa loob ng site nila Itay, ay sinalubong agad kami ng iba pang kasamahan nila. Marami pala sila na nasa mahigit 50 katao at gaya namin ay mula din sa iba't ibang lugar at probinsya. Nung una ay akala ko ako na ang pinakabata sa pinagtatrabahuhan nila Itay. Subalit nagkamali pala ako nang makita ko ang isang babaeng mas bata pa lamang sa akin ng 1 taon. Inakala ko pang anak siya ng may-ari o ng mas nakatataas kila Itay
dahil sa may kagandahan siya. Kahit na morena ang kulay niya ay pansin na pansing tila may kaya sila sa buhay. Subalit nang tumagal ako roon ay nakilala ko siya at doon ko lang napag-alamang Isay ang pangalan niya. At nag-iisang anak siya ni Mang Augusto, ang foreman nila Itay na kababaryo lang namin. Kahit nakilalang foreman kasi si Mang Augusto sa amin, ay wala nang ibang nakaalam pa patungkol sa buhay nito matapos mamatay ang kanyang asawa. Naging maayos at maganda ang pagsama ko kay Itay sa trabaho niya, lalo na at mayroon akong kaidarang nakakausap. Naging malapit din kami ni Isay sa isa't isa at naging matalik na magkaibigan. Marami akong nakilala at nakasundo sa loob ng site nila Itay, lalo na ang matandang si Mang Densyo. Bagamat nasa edad 50 mahigit na ito ng mga panahong yon, ay hindi may pagkakaila ang katikasan ng katawan nito noong kabataan pa lamang niya. Kitang-kita pa rin sa pangangatawan niya ang katikasan at ang pagiging matipuno. Subalit kahit ganoon ay nag-iisa lamang siya sa buhay at walang pamilya. Kaya naman kung saang-saang lugar lang umano siya napapadpad. Nang dumating na nga ang araw ng pagbalik namin ni Itay sa aming baryo, ay sumama si Mang Densyo sa amin. Wala naman daw siyang ibang mauuwian at mapupuntahan, kaya naman naisip niyang sumama na lang sa aming baryo nang sa ganun ay makalabas naman siya ng site at makakita ng ibang tanawin. Dahil sa malapit din si Mang Densyo kay Itay, ay agad na nga siyang pinasama ni Itay. Kasama din namin sa pag-uwi ang anak ni Mang Augusto na si Isay at ang iba naming kababaryo. Malaki-laki ang nauwi naming pera ni Itay dahil dalawa na kaming nagtatrabaho. At kahit na hindi ganoon kalaki ang sahod ko, ay ayos lang sa akin yon basta may maidagdag lamang sa pangkonsumo nila inay. Dahil sa pagod sa pagtatrabaho, bago kami bumiyahe kinagabihan pa uwi, ay nakatulog na ako sa daan. Nang magising ako ay malapit na kami sa baryo namin. Tuwang-tuwa pa si Isay nang makarating kami sa baryo namin dahil matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakakauwi sa kanila at parati lang siyang nagpapaiwan sa lugar kung saan nadidistino ang kanyang ama. Si Mang Densyo naman ay panay ang kwento kay Itay ng kung ano-ano lang. Bago kami magsiuwian sa kanya-kanyang pamilya, ay pinaalalahanan pa kami ni Mang Augusto na 2 araw lang ilalagi namin doon at babalik na naman kami sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Sabay-sabay umano kaming lahat na babiyahe nang sa ganon ay walang maligaw sa amin. Nang makauwi na kami ni Itay sa bahay, ay naabutan namin si inay na may sakit. Nilalagnat at inuubo ito. Kaya naman ang masaya sanang pagsalubong sa amin ay nawala ng buhay sa kadahilan ng maging ang iba kong mga kapatid ay may sakit din. Hindi ko alam kung uso ba ang sakit sa amin ng mga panahong yun. Mabuti na lamang at malaki-laki ang perang naiuwi namin ni Itay at nabilhan kaagad ng gamot ang mga kapatid ko at si inay. Mabilis na lumipas ang mga oras at patapos na ang 2 araw na pananatili namin sa amin. Kinakailangan na naming bumalik sa site para magtrabaho na ulit. Ipinatawag na nga kami ni Mang Augusto para sa napag-usapang sabay-sabay na babiyahe pabalik sa lugar ng pinagtatrabahuhan namin. Subalit hindi pa rin gumagaling ang aking ina at mas lalo lang lumala ang sakit na nararamdaman nito. Ang lagnat niya ay naging trangkaso na. Kaya naman ipinagliban na lang muna ni Itay ang pagbalik namin sa trabaho at nagpaalam na lamang siyang susunod na lamang kami kapag gumaling na si inay dahil baka mapano pa si inay habang nasa malayo kami. Naintindihan naman ni Mang Augusto ang nais iparating ni Itay at pumayag ito sa pakiusap ni Itay. Maging si Mang Densyo ay minabuti ng sumabay na lamang sa amin nang sa gayon ay may kasama umano kami sa pagbalik namin sa site.
Nauna na nga bumiyahe si Isay pabalik sa pinagtatrabahuhan namin kasama ang iba pa naming katrabaho. Nagpaiwan naman si Mang Densyo gaya ng sabi niya. Nang makabalik kami sa bahay, ay nagsuwestyon si Mang Densyo na may susubukan siyang gawin kay inay na matagal na niyang hindi ginagawa. Anya ay susubukan niya lang umano kung gagana pa at mapapagaling niya si inay. Laking pagtatakaman namin ni Itay kung ano ang ibig niyang sabihin, ay hinayaan na siya ni Itay sa gagawin niya. Nagpakuha siya ng baon ng nyog at baga tsaka isang balahibo ng manok. Nakita kong bumubuka-buka ang bibig niya habang pinapausukan ng hawak niyang balahibo ng manok. Batid kong nag-uusal siya ng mga Latin na salita, subalit ni isa sa mga ito ay hindi ko maintindihan. Maya-maya pa ay iniihip niya paikot sa buong katawan ni inay ang usok na nagmumula sa bagang nasa baon ng nyog. Matapos niyang gawin iyon, ay makalipas lang ang ilang oras ay pinagpawisan si inay. Naging maayos na ang pakiramdam ni inay at nawala na ang sakit niya. Ayon kay Mang Densyo, ay nabati umano si inay ng engkanto. Kaya naman inorasyonan niya ito nang sa ganun ay gumaling na kaagad. Manghang-mangha ako sa ginawa ni Mang Densyo at doon lang namin napag-alamang marunong palang manggamot si Mang Densyo. Ayon pa kay Itay, ay bakit hindi nito sinabi kaagad sa amin nang sa ganun ay napagamot kaagad namin si inay sa kanya. Sumagot naman si Mang Densyong hindi naman tinanong ni Itay at naawa na siya kay inay dahil may maliit na bata pa itong pinapadede. Kaya naman laking pasasalamat namin sa kanya at napagaling niya si inay. Nang magaling na nga si inay ay matapos lang naming magtanghalian, agad na kaming naggayak para makahabol kami kila Mang Augusto na pabalik na sa site. 3 na lamang kaming bibiyahe noon. Habang nasa daan na kami, ay napansin kong tila balisa si Mang Densyo at hindi ito mapakali. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit hindi siya mapakali at panay ang sipat niya sa amin ni Itay. Kumakamot sa ulong pabalik niya lang din akong tinanong kung alam ba namin ni Itay ang daan papunta sa site ng pinagtatrabahuhan namin. Napatingin naman ako kay Itay at nagtinginan si Itay at Mang Densyo. Sabay parehong napalatak ang dalawa at nagwikang, "Akala ko alam mo pabalik ng site." Sabay nilang sinabi. Napailing-iling naman si Mang Densyo at sinabing yun ang unang beses niyang lumabas ng site magmula nang makapasok siya sa konstruksyong pinapasukan namin. Napapailing naman si Itay sa kadahilanang tanda niya ang daan, subalit hindi niya alam kung saan bababa at ano ang sasakyan dahil hindi marunong magbasa si Itay at tanging kulay ng sasakyan lamang ang natatandaan niya at hindi ang kung anong nakasulat sa mga karatula sa bus. Hindi ko din naman gaano maalala kung saan kami dumaan. Kaya suntok sa buwan kung makakarating kami sa paroroonan namin. Namahala na lamang kaming 3 at nagpatianod kung saan kami dadalhin ng mga paa namin. Nagtanong-tanong na lamang kami kung ano ang sasakyan namin at kung saan kami bababa. Hanggang sa isinakay kami ng isang tricycle at sinabing ihahatid niya kami sa paroroonan namin at malapit na lamang umano ang hinahanap naming lugar. Nagtiwala naman kaming 3 nila Itay sa kadahilan ng pareho kaming mga walang alam. Sumakay kami at mabilis na umandar ang tricycle. Maliwanag pa nang sumakay kami sa tricycle. Subalit habang lulan kami nito ay napansin kong padilim na ang paligid at hindi pa rin kami nakararating sa paroroonan namin. Hanggang sa huminto na lamang ang sinasakyan namin sa isang maliit na nayon. Nasa bungad lang ito at sinabi niyang iyon na ang lugar na hinahanap namin.
Hanggang doon na lamang daw siya at hindi na siya pwedeng pumasok sa loob dahil maggagabi na. Laking pagtataka ko sapagkat hindi ko maalalang dumaan kami sa lugar na yun nung unang pagsama ko kay Itay. Nang tanawin ko ang loob ng nayon, ay napakatahimik nito na para bang kakaunti lang ang naninirahan. Matapos magbayad ni Itay ay dali-daling pinaandar ng driver ang motor niya at humarurot ito paalis. Nagtatanungan pa si Itay at Mang Densyo kung tama ba ang lugar na napuntahan namin. Dahil usapang matanda iyon at hindi ko ugali ang makisali, ay nanatili akong tahimik at nagmamatsyag lang. Natitiyak ko talagang nasa maling lugar kami napadpad. Minabuti na lamang naming magtanong-tanong nang maglakad kami papasok sa loob ng nayon na iyon. May mangilan-ngilan namang kaming nakikitang tao. Ngunit sa tuwing susubukan ni Itay at Mang Densyong lapitan ng mga ito para tanungin, ay mabilis na umiiwas at lumalayo ang mga ito sa amin. Subalit ang mga mata ng mga ito ay tila ba napako na sa amin at hindi maalis-alis. Napansin kong tila hindi normal na mga tao ang naninirahan sa baryong yon sa kadahilan ng bungad pa lamang ng baryo nila ay amoy na amoy ko na ang nakasusulasok na amoy na para bang marami ang nabubulok na hasang ng isda at patay na hayop. Mahahalata mo rin sa katawan ng mga taong naninirahan doon na bihira silang maligo dahil sa mga bango na umaaligid sa kanila at buhaghag ang kanilang mga buhok na para bang hindi nadadapuan ng suklay. Palubog na ang araw ng mga sandaling makarating kami sa gitna ng baryo. At ni isa sa mga taong nakatira doon ay wala talaga kaming napagtanungan. Isa pa ay ni isang tindahan man lang ay wala kaming nakita. Pawang mga bahay lamang na maraming alagang hayop ang nadadaanan namin. Hanggang sa bigla na lamang may isang matandang babaeng nakabelong itim ang humarang sa dinadaanan namin. Mariin itong hinablot ang kamay ko at hinawakan tsaka ngumisi ng pagkalaki sa akin. Gulat at may pagtataka ko itong iwinaksi at sumiksik ako kay Itay dahil sa takot na agarang bumalot sa katawan ko. Nakita ko pang halos mapuno na ng katarata ang isang mata ng matanda at nangingitim na ang mga ngipin nitong nakalabas dahil sa pagkakangisi ng malaki. Maging si Itay at Mang Densyo ay nagtataka din. Narinig kong tinanong ni Mang Densyo ang matandang babae kung alam niya ang lugar na hinahanap namin. Subalit imbis na sumagot ito, ay sumenyas itong wag maingay at napatitig ito ng matagal kay Mang Densyo. Maging si Itay at Mang Densyo ay makailang beses nang hinawakan ng matanda. Ilang sandali pang palingalinga siyang tumingin sa paligid namin at tumingala sa langit. Tsaka nagwikang sumunod kami sa kanya at magmadali kami bago kami abutan ng dilim sa daan. Nagtataka man, walang ano-anong sumunod sa kanya si Mang Densyo, kaya naman napasunod na lamang kami ni Itay sa kanila. Nang makapasok kami sa loob ng isang bahay na sa tingin ko ay bahay ng matanda, ay mabilis nitong sinara ang pinto, maging ang mga bintana. Tsaka ito pagalit at padabog na nagsabi kung ano ang ginagawa namin sa lugar na yon. Nang magtanggal ng belo ang matanda, ay narinig kong tinawag ito ni Mang Densyong tiya. Laking pagtataka pa ni Mang Densyo kung bakit buhay pa ang matandang babae. Hangal! Hindi dapat kayo pumunta dito sa pugad ng mga aswang. Mabuti na lamang at nakita ko kayo. Garalgal ang boses na sabi ng matanda. Nang marinig namin ni Itay ang salitang aswang, ay nanindig talaga ang mga balahibo namin at pakiramdam ko ay nabibingi ako sa takot ng nararamdaman ko. Ngunit si Mang Densyo ay para bang wala lang sa kanya ang sinabi ng matanda.
Hindi pa man kami nakakapagsalita ay may kulay itim na tila babuto ng sitaw ang isinubo sa amin ng matanda. Ayon sa kanya, ay yun lamang ang makakapagligtas sa amin at magdudulot din ito ng kapahamakan kapag nilunok namin. Mariin niyang sinabing panatilihin lang namin na nasa bibig namin iyon at huwag lulunukin hanggang sa makalabas kami sa kanilang baryo. Pinapasok pa niya kami sa loob ng isang silid na silyado at sinabing wag na wag kaming maingay at lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng kaluskusan at angilan ng mga hindi namin malaman kung anong nilalang ang nasa labas ng bahay ng matanda. Nakakakilabot ang mga iyon na talagang nanunuot sa buong kalamnan ko sa tuwing naaalala ko ang mga tunog na yon magpahanggang sa ngayon. Nang gabing yun ay nagkagulo talaga ang buong baryo nila, kakahanap sa mga dayuhang napadpad doon at kami ang tinutukoy ng mga ito. Binulabog ng mga nag-aangilang nilalang ang pintuan ng bahay ng tiyahin ni Mang Densyo. Kinakalampag ang bubungan at pilit na binubuksan ng mga bintana. Kaming tatlo ay nanatiling nakapikit at nagdadasal na sana'y matapos na ang gabing ito. Ako naman, Kuya Chris, ay nakatakip lamang sa aking tenga dahil hindi ko matiis ang nakakakilabot na tunog na nagmumula sa mga aswang. Tila ba gutom na gutom ang mga ito at gusto kaming gawing hapunan. Dasal lang ako ng dasal habang si Itay naman ay hindi rin alam ang kanyang gagawin. Habang kami ay nagpapalipas ng gabi, naikwento ni Mang Densyo ang kanyang tiyahin. Akala daw niya ay patay na ito dahil aaminin daw niya na may laing aswang ang napangasawa ng kanyang tiyahin at siya ay nahawaan lamang. Tinugis daw ng taong bayan ang bahay nito at sinunog. Wala siyang kaalam-alam na nakaligtas pala ang kanyang tiyahin. Nanindig naman ang aming mga balahibo dahil sa ikinuwento ni Mang Densyo dahil aswang pala ang kasama namin sa bahay na yon. Dumaan ng mahabang oras, hindi na kami nakatulog. Hanggang sa dahan-dahan nang nawala ang mga bumubulabog sa bahay ng tiyahin ni Mang Densyo. Unti-unting nawala ang mga pag-angil. Hanggang sa sinabi ng tiyahin ni Mang Densyo na pwede na kaming umalis. Mabuti na lamang at tinulungan kaming makaalis kinaumagahan ng tiyahin ni Mang Densyo na alam kong aswang din at kauri siya ng mga nilalang na naninirahan sa baryong yon. Hinatid kami ng matandang babae hanggang sa bukana ng lugar na yon. Nanatiling nakasubo pa rin ang maliit na buto sa bibig namin hanggang sa makalabas na kami ng baryong yon. Nung makalabas kami, ay laking gulat naming tatlo. Dahil biglang naglaho ang tiyahin ni Mang Densyo. Hindi namin alam kung papaano niya nagawa kung saan siya nagsuot. Basta bigla na lang siyang nawala. Nagmadali na kami at tumakbo na kami patungo sa kalsada. Pagod na pagod kami kakatakbo hanggang sa may nakita kaming bus na paparating. Sa awa naman ng Diyos ay nakabalik kami ng buhay sa aming bahay. Naikwento din namin ang lahat kay nanay at maging siya ay hindi makapaniwala. Magmula po noon ay hindi na bumalik si tatay sa construction site. Hindi na niya kinuha ang naiwang sweldo. Naghanap na lamang kami ng ibang pagkakakitaan para lamang kami ay mabuhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento na karanasan namin ni Itay nang minsang muntikan na kaming maging hapunan nung mapadpad kami sa pugad ng mga aswang sa Samar. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ng aking pag-ibig at karanasan ko sa aswang. Ako nga po pala si Carmen.
Ako po ay nagsimulang umibig noong nasa 3 baitang pa lamang ako sa elementarya. Isa akong transferee dahil palipat-lipat kami ng tirahan dahil sa trabaho ni Papa. Isa kasi siyang construction worker at kung saan may proyekto ay laging nakasunod kami. Ayaw kasi nila Mama at Papa na magkahiwalay sila kahit pa sa baras kami nakatira. Nasanay ako sa ganitong buhay. Tawagin na lang natin ang aming probinsya na Quirino at dito ako nag-aral ng elementarya taong 1986. Nakilala ko itong si Paulo, isang gwapo at makulit na bata. Sobrang taba niya noong elementarya kami at madalas nga ay inaasar siya ng aming mga kaklase pero parang wala lang sa kanya. Maitim din siya at gustong-gusto siya ng mga guro dahil kahit na panay ang kalokohan na ginagawa niya sa aming mga kaklase, ay marespeto at matulungin siya sa aming mga guro. Kaya nga nagustuhan ko siya dahil dito. Gustong-gusto ko pa dahil wala akong kaagaw. May sikreto ako noon na pagtingin-tingin sa kanya. Madalas din kasi niya akong asarin, lalo na at malapit sa kanila ang bahay namin. Kapag napapagod siya sa paglalakad, ay hihilahin niya ang damit niya at itataas niya ito, tsaka niya ipupunas sa cute at mataba niyang muka. Lumalabas talaga ang malaki niyang tiyan at may maliit na hugis bilog na balat sa kanyang tiyan. "Huy Paulo, kadiri ka. Ang dumi-dumi na niyang damit mo kakapunas sa mukha mo. Kita na naman yung maitim na balat mo." Sabi ko tsaka ako tumawa. Pauwi na kami noon galing school. "Abay, hindi mo ba alam? Sabi ni Lola itong balat ko na ito marka daw ito ng aswang sa akin. Kaya daw lapitin ako ng aswang. Kaya palagi akong pinapabaunan ni Mama nitong langis para kapag kumulo ibig sabihin aswang ang kausap ko." Sabi niya. Noon ay akala ko ay nagbibiro siya. "Ikaw talaga, tinatakot mo pa talaga ako. Loko ka talaga." Sabi ko. "Kaya nga kita ihahatid sa bahay niyo para maipagtanggol kita o. Ang dami kong baon na kalamansi, pangontra sa aswang." Sagot niya. "Tumigil ka nga. Kinikilabutan ako dyan sa mga sinasabi mo eh." Sabi ko, dahil naiinis na ako noon sa mga sinasabi niya. "Ayaw mo maniwala, di sige. Pakita ko sa'yo bukas." Paghahamon niya. Palagi akong hinahatid ni Paulo pauwi sa aming bahay. Minsan nga ay nakikikain pa siya sa amin. Gustong-gusto naman nila Mama at Papa dahil nga sobrang masunurin at masiyahin talaga siya noong mga bata pa kami. Mapapatawa ka talaga niya kahit na bad trip ka. Kaya parang siya din ang nakakatulong mapagaan ang damdamin ng aking mga magulang, lalo na at kapos sa pera at pagod sila palagi sa trabaho. Mag-isa lang naman ako na anak nila. Kaya naman sinisikap nila na pagtapusin ako dahil ayaw nilang maiwan ako ng miserable pa rin ang buhay ko. Kaya naman ako ay sinisikap ko ring mag-aral ng mabuti upang makakuha din ng mga scholarship at minsan kapag may oras ako ay kahit bata pa ako noon ay namumulot ako ng mga plastik o kaya naman mga bakal upang maibenta. Si Paulo din palagi ang kasama kong mamulot ng mga ganito. Lahat ng napupulot niya ay binibigay niya lahat sa akin dahil mas kailangan ko daw ito kaysa sa kanya. Minsan nga nakakatulong ito para sa baon ko sa eskwela o kaya naman pambili ng ulam sa bahay. Sa masalimuot at mahirap naming buhay ay malaki ang naitulong ni Paulo, hindi lang sa akin dahil maging sa aking mga magulang. Gaano man ito kadilim ay binigyan niya ito ng sigla at kulay. Kinabukasan nga, pagkatapos ako noong ihatid ni Paulo, ay tinutuon niya ngang ipakita sa akin ng pagkulo ng langis na dala-dala niya. Mayroon kasing isang ali na nagbebenta ng mga merienda sa harap ng aming paaralan. Siya si Aling Bita. Matanda na ito at bago pa lamang siya na tindera.
Ang kanyang mga paninda ay mga banana Q at mga kakanin. Hindi ko nga alam kasi parang walang bumibili sa kanya noon sa aming eskwelahan. Bukod kasi sa sobrang dilim sa loob ng kanyang tindahan, ay lumang-luma na ito. Idagdag mo pa ang itsura niyang nakakatakot. Malaki kasi ang mga mata nito at madalas ay buhaghag ang kanyang mga buhok na para bang hindi niya sinusuklay ang mga ito. Naubusan ako ng merienda sa loob ng paaralan at binalak kong lumabas at maghanap ng mabibilhan. Pagkalabas ko ay naramdaman kong parang may nakatitig sa akin. Hanggang sa may narinig ako sa hindi kalayuan na tinatawag ako. Bata, halika. Bili ka dito ng paninda ko. Yan ang narinig ko. Hinanap ko pa noong una kung saan nanggagaling ang salitang yon. At nakita ko nga ang matanda. Nakakatakot ang pagkakangiti nito at kumakaway ito sa akin. Halika. Dali. Masarap ito. Libre ko na sa'yo. Sabi niya. Ako naman ay palingalinga dahil umaasa ako na mayroon pa akong ibang mabibilhan sa labas. Ngunit nabigo ako. Kaya naman napilitan ako na lumapit at bumili na lamang ng paninda sa matanda. Malapit na ako makalapit nang may marinig akong tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, ay nakita ako si Paulo. Dali-dali itong tumakbo na para bang nag-aalala ito. Kasabay ng pagyugyug ng kanyang malaking tiyan. Saan ka pupunta? Kanina pa kita'y nahanap. Hinihingal na sambit niya. Bibili sana ako dyan kay Aling Bita ng pagkain. Gutom na kasi ako Hindi ako kumain ng pang-umagahan. Sagot ko. Maya-maya pa ay mayroon siyang kinuha sa kanyang bag at ipinakita ito sa akin. Tignan mo itong langis. Kumukulo, di ba? Ito yung sinasabi ko sa iyo kahapon. Sabi niya. Agad akong tinaasan ng balahibo sa narinig ko at para akong nanlamig dahil dito. Pag kumulo, may aswang? Nanginginig na sabi ko. Halika na, may baon ako doon na kanin. Kainin nating dalawa. Alam kong hindi ka kumain kaya pinadagdagan ko kay mama yung baon ko. Sabi niya tsaka niya hinawakan ng kamay ko at hinila niya ito. Bago pa kami makalayo, ay nagawa ko pang sulyapan ng matanda noon at sobrang sama ng tingin nito sa akin. Lalo na kay Paulo. Hindi ko alam pero naniniwala na ako kay Paulo na totoo ang aswang. Kapag dumadaan kami sa kinaroroonan ng matanda, ay nakayuko kaming dalawa. Dahil nga hindi talaga maganda ang itsura nito at para bang bumubulong ito kapag nakikita niya kami. Hanggang grade 6 lang ako nanirahan sa Quirino. Isang malungkot na balita ang natanggap ko mula kila mama at papa. Kailangan na daw ulit naming lumipat ulit ng lugar dahil ang bago sana nilang proyekto ay hindi natuloy at sa ibang lugar na raw ito isasagawa. Sobrang hirap sa akin yon dahil ayokong mahiwalay kay Paulo. Iyak ako ng iyak noon at sinabi ko rin ito kay Paulo. Pasensya ka na ha. Ayokong umalis pero kailangan ulit naming lumipat Sana mayaman na lang din kami. Sabi ko. Naku, okay lang yun Carmen. Ang mahalaga, magkakasama pa rin kayo ng pamilya mo. Basta pangako mo na magsusulat ka pa rin sa akin ha. Huwag mo akong kakalimutan at mag-iingat ka palagi. Dalhin ko sa'yo bukas yung panlaban sa aswang. Hihingi ako kay Lola. Ibibigay ko sa'yo bago kayo umalis. Wala nang poprotekta sa'yo kaya mag-iingat ka. Sabi niya tsaka niya hinalikan ng noo ko na siya namang ikinagulat ko. Parang tanga naman to. Nangahalik bigla Bawal yun bata pa tayo. Sabi ko. Kapag magkita tayo at malaki na tayo, papakasalan kita Carmen. Sabi niya tsaka siya ngumiti. Sige ba?
Pag hindi mo tinupad yan, mumultuhin talaga kita. Sagot ko naman. Kinabukasan nga bago kami umalis sa Quirino upang bumiyahe papuntang Maynila, ay sinamahan niya kami hanggang sa pagsakay namin sa bus. May maliit na bag siyang ibinigay sa akin at punong-puno ito ng mga panlaban ko daw sa aswang. Natawa nga sila mama at papa nang makita nila. Bukod pa dito, ay may 10 page ng notebook na punong-puno ng kanyang mga sulat sa akin. Kinikilig nga ako hanggang ngayon kapag nababasa ko. Nakatago kasi ito sa akin. Kapag inaasar ko nga siya ngayon, ay napipikon siya. Sunugin ko na raw. Halos 5 taon kaming hindi nagkita mula noong iniwan ko siya. Hanggang first year college lang ang natapos ko dito sa Maynila. Dahil ang aking mga magulang ay namatay. Dahil sa may mga adik na pumasok sa bahay namin habang tulog ang lahat. Maging ako ay kanilang sinaksak. Hindi ko rin alam kung paano ako nakaligtas. Nagtamo ako ng 2 saksak. Ang isa sa aking tagiliran at ang isa ay sa aking kamay. Dahil pinagsasangga ko ito. 3 mga batang lalaki ang mga ito. Tinangay nila ang mga steel bar na ginagamit ni Papa sa construction. Nagpanggap akong patay nung gabing yon at buong lakas akong naglakad sa labas upang humingi ng saklolo sa aming mga kapitbahay. Hindi na nahuli ang mga pumatay sa aking mga magulang. Ngunit sobrang sakit sa akin ang ginawa kong pagpapalibing sa aking mga magulang. Lahat ng ipon ko para sa aking pag-aaral ay nagamit ko dito. Nawalan na rin kami ng komunikasyon ni Paulo. Akala ko nga ay nakalimutan na niya ako dahil hindi na siya sumusulat sa akin. Namasukan ako bilang isang tindera sa palengke. Sinadya ko talagang maghanap ng trabaho na pwede akong mag-stay in dahil wala akong pambayad sa upa. Mahirap pero kailangan kong mabuhay. Ito ang isa sa pinakamadilim at pait na naranasan ko sa tanang buhay ko. Makalipas ng halos 6 na buwan na pagtatrabaho ko dito bilang isang tindera, ay isang hindi inaasahang pagtatagpo ang nangyari. Hapon na noon at tapos na ang aking duty nang bigla akong tinawag ng aking amo na si Nanay Donna. "Carmen, halika muna dito. Ipakikilala ko sa iyo ang aking pamangkin galing sa kanilang probinsya. Nagulat nga ako dahil naghahanap ng trabaho, kaya kinuha ko na. Kawawa naman at naulila na ng maaga kagaya mo." Sabi niya tsaka niya ako sininyasan na sumunod sa kanilang bahay. Sige po, Nay. Tapos na rin naman po akong magligpit ng paninda. Susunod na po ako." Sagot ko. "O siya, sige. Nang makilala mo naman ang bago mong kasama bukas sa palengke." Sabi niya. Pagkatapos ko ngang mag-ayos, ay nagsimula na akong maglakad. Pagkarating ko sa bahay ng amo ko, ay dumiretso muna ako sa baba upang maligo. Dahil amoy na amoy ko ang pawis ko. Pagkatapos kong maligo ay agad akong pumunta sa taas at dito nga ay nakita ko ang isang batang lalaki na halos kaedad ko. Habang papalapit ako ng papalapit ay parang pamilyar ang kanyang mukha na hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. "Halika, Carmen, kumain ka na rin, samahan mo kami. Siya nga pala, siya ang makakasama mo bukas," sabi ni Nanay Donna. Nagkatitigan kaming dalawa at pareho kaming hindi maalis ang tingin namin sa isa't isa na parehas kaming parang kinikilala ang isa't isa. Hanggang sa tinapik niya si Nanay Donna, tsaka lang ito tumayo at nakipag-shake hands. Ako nga pala si Paulo." Pakilala niya, tsaka siya ngumiti. Teka, Paulo? Paulo Fernandez? Ikaw na ba yan?" Kabado at excited na tanong ko. Carmen, sabi niya.
tsaka parang gumilid ang mga luha sa kanyang mga mata kasabay ang pagngiti nito. "Oh, kilala niyo ang isa't isa?" Tanong naman ni Nanay Donna. Pagkatapos nga naming makumpirma na kami nga ang batang magkaibigan noon, ay nagyakapan kami. Kahit pasaharap noon ang amo ko. Binigyan din kami ng oras na magkausap at dito nga ay nalaman ko din ang masaklap na nangyari sa kanyang mga magulang. Una raw, namatay ang kanyang mga magulang dahil sa sakit na hindi raw malaman ng mga doktor kung ano ang sanhi nito. Bigla na lang daw silang nagkaroon ng sakit sa katawan, mga pasa, at kung minsan ay nagkaroon sila ng mga allergies sa katawan. Ilang beses daw sinabi ng kanyang lola na magpatingin sila sa albularyo, ngunit tumanggi daw ang mga ito dahil hindi sila naniniwala sa kulam o sumpa. Kaya daw hindi siya nakakapagpadala ng sulat sa akin dahil sa depresyon na pinagdaanan niya noong namatay ang mga ito. Pagkatapos ng ilang buwan, mula daw nung namatay ang kanyang mga magulang, ay sumunod naman ang kanyang lola. Hindi na lang daw ito nagising. Pinaniniwalaan naman ng lahat na namatay ito sa bangungot. Bakit kaya ganun, no? Hindi naman kami masamang tao. Bakit ganito ang nangyari sa kanila? Pakiramdam ko tuloy malas ako, kaya lahat na lang ng mga mahal ko sa buhay ay namamatay. Sabi ni Paulo. Paulo, huwag mo isipin yan. Andito pa naman ako. Pero ang weird lang halos sabay ang pagkamatay ng ating mga magulang. Sabi ko. Alam mo Carmen, parang naniniwala ako kay Lola na sumpa o kulam ang nangyari sa atin. Hindi ko alam pero itong balat ko noong namatay ang aking mga magulang at si Lola, para siyang sumasakit o kaya naman kumakati siya. Sabi niya. Hindi kaya totoo nga na sinumpa tayo? Yung gabi na pinasok kami ng mga adik sa bahay, napanaginipan ko yung matanda sa labas ng eskwela natin. Naalala mo yon? Yung sinabi mong aswang, hindi kaya siya ang gumagawa sa atin nito? Sabi ko. Parehas kaming kinikilabutan habang pinag-uusapan ng tungkol dito. Hindi pa rin kami makapaniwala na nagkita ulit kami. At wala akong kaalam-alam na tita niya pala ang aking amo. Nalaman ko rin na kaya pala ako tinanggap ni Nanay Donna dahil nasabi kong lumaki ako sa lugar kung saan dito din siya lumaki. Magulo ang utak ko sa araw na yon dahil kung susuriin ay parang totoo nga ang sinasabi ni Paulo na baka nga kinukulang o sinumpa kami. Sinikap nga naming makaipon ni Paulo ng pera upang makauwi kami sa aming probinsya. Niligawan din ako ni Paulo at kaagad ko naman siyang sinagot. Para sa akin, wala nang dahilan pa upang patagalin ang kanyang panliligaw. Kagaya ng dati, sobrang maalaga ni Paulo sa akin at nagsasama na rin kami sa maliit na kwarto sa bahay ng kanyang tita. Minsan nga ay pinagsasabihan din kami ni Nanay Donna na wag daw munang magbubuntis dahil wala pa kaming sapat na ipon at mahirap bumuhay ng bata. Dahil dito, ay nakapagdesisyon kami ni Paulo na wag na lamang aksayahin ng oras naming umuwi pa ng probinsya upang tignan ulit ang matandang aswang. Mas pinili na lamang namin na ayusin ang aming kinabukasan. Naging masaya kami at naisipan nga ni Paulo na kung gusto ko raw ipagpatuloy ang aking pag-aaral ay susuportahan daw niya ako. Napag-uusapan namin ito noon habang naka-duty kaming dalawa sa tindahan habang wala pang masyadong mga bumibili. Mahal, gusto mo bang mag-aral ulit? Sa tingin ko, kailangan na may makapagtapos kahit isa sa atin para naman kahit papano kung bumuo na tayo ng pamilya, kaya na nating tustusan ng pangangailangan ng mga anak natin. 3 taon lang naman ang kailangan mong tapusin, di ba? Bigla ang tanong niya sa akin. Nakakabigla ka naman, mahal. Pero syempre, gusto kong makapagtapos. Lalo na, yun din ang gustong mangyari ng aking mga magulang nung nabubuhay pa sila.
Pero ang tanong, kaya ba natin? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko at saka siya nagsalita. Wala akong hindi kakayanin, basta't para sa iyo, mahal. Pagkatapos mong mag-aral, ako naman ang susunod. Sabi niya at nakatitig siya sa aking mga mata. Hanggang sa naputol ang aming usapan dahil sa matandang biglang sumulpot sa aming harapan at hawak niya ang isang piraso ng mansanas. Madumi ang kanyang itsura at nakatakip ang kanyang muka. Ineng, baka po pwedeng makahingi ng isang mansanas. Gutom na ako. Sabi niya. Nagulat ako sa matanda sa bigla niyang pagsulpot sa harapan namin. Ay naku Lola, Diyos ko, nakakagulat naman po kayo. Pasensya na ho Lola pero hindi po pwede. Hindi po kasi namin pag-aari ang binibenta namin po. Pero kung gusto ho ninyo, meron po akong dalang baon na pagkain. Baka gusto niyo ho, ito na lang. Sagot ko sa matanda. Nagulat ako sa pag-iba ng itsura ng kanyang mga mata na para bang galit ito. Ito nga ang gusto kong kainin eh. Bakit ba ang damot mo? Sige na, isa lang. Galit na sabi niya, tsaka para siyang baliw na kinagat ang mansanas at nginuya ito. Naku po nanay, sige po pagbibigyan ko kayo ngayon dahil wala na po akong magagawa, nakagat niyo na ho eh. Sana sa susunod ho, huwag niyo pong gagawin yun ah. Naiinis na sabi ko. Carmen, hayaan mo na. Bulong sa akin ni Paulo. Tumayo si Paulo at kumuha ng isang supot, tsaka siya naglagay dito ng 2 pirasong mansanas. Nay, kunin niyo ho ito. Kami na lang ho ang magbabayad sa kinain niyo. Sabi niya habang iniaabot ang pagkain sa matanda, ay bigla nitong idinura ang mansanas sa kanyang bibig sa kamay mismo ni Paulo. Nagalit ako sa matanda sa nakita ko, kaya tumaas ang boses ko at sinigawan ko ito. Nay, sumusobra na ho kayo ah. Kayo na nga ho ito binibigyan ng babastos pa kayo. Umalis na ho kayo dito, bago pa ako magtawag ng pulis. Galit na sabi ko. Si Paulo naman ay agad na nagpunta sa CR malapit sa palengke upang hugasan at sabunan ang kanyang kamay. Pagkaalis nito ay tinanggal ng matanda ang takip sa kanyang muka at nakatitig lang ito sa akin. Nung una ay pilit ko siyang kinikilala dahil parang pamilyar ang kanyang itsura. Subalit ang hirap kilatisin dahil ang dungis ng kanyang muka. Umalis na ho kayo dito, tatawag na ako ng pulis. Banta ko ulit sa kanya at maging ang mga kasama namin sa palengke ay sinasabihan na rin ng matanda na umalis na ito. Hanggang sa biglang nagsalita ito. Maswerte kayo at buhay pa kayo. Hindi kayo magiging masaya. Sabi ng matanda at saka ito tumawa. Habang naglalakad ito palayo, ay bumubulong-bulong pa ito. Kinilabutan ako sa aking nakita at agad na lumapit sa akin ang kaibigan namin na nagtitinda rin ng mga prutas na si Desa. Naku Carmen, mukhang may galit ang matandang yun sa inyo ah. Kilala niyo ba? Ilang beses ko na kasing nakikita yan na padaan-daan dito at laging nakatingin sa inyo. Sabi niya na mas lalo akong natakot dahil dito. Ate Desa, kailan mo pa nakita ang matandang yon? Ngayon ko lang kasi nakita yan eh. Alalang tanong ko. Abay hindi ko na maalala pero Carmen, kailangan niyong pumunta sa albularyo. Naku, mahirap yan. Mukhang hindi normal ang matandang yon. Baka mamaya kulamin kayo. May kilala akong ganyan, kinulam at namatay. Naku, nakakatakot. Sabi nito. Agad namin noon sinumbong kay Nanay Donna ang tungkol dito at maging siya ay kinilabutan din daw sa mga nangyari. Humingi kami ng 3 araw na pahinga
at ginugol nga namin ang aming oras na magpatingin sa albularyo. Ang sabi sa amin ay wala naman daw itong nakikitang kumukulam sa amin. Hindi kami kaagad naniwala ni Paulo, ngunit sinikap pa rin naming magpatuloy sa aming gawain upang makaipon kami bago pa ang pasukan. Nakapag-enroll na rin kasi ako. Makaraan nga ang ilang araw ay pumasok na ako sa eskwela. Tuwing Sabado at Linggo ay tumutulong pa rin ako sa tindahan. Madalas ay sa tindahan na rin ako nagre-review kapag walang masyadong bumibili. Hanggang sa may napapansin akong pagbabago kay Paulo. Hindi na kasi siya kagaya ng dati na laging sweet sa akin. At madalas din itong magselos kapag may nakikita siyang mga kaklase ko. Sobra siyang nagseselos kay William. Isa sa gwapo naming kaklase. Halos kaedad kasi namin si William. Mas matanda pa nga ito sa akin dahil ilang beses din daw siyang tumigil ng pag-aaral. May gusto sa akin si William at hindi ito lingid sa kaalaman ni Paulo. Lahat ng mga manliligaw ko ay alam niya dahil sinasabi ko lahat. Maging ang aking cellphone ay walang password. Hinahayaan ko lang siya na basahin ang lahat ng message sa akin. Si William ang pinakamakulit kong manliligaw. Kahit pa sinabi ko na sa kanya, natigilan na ako dahil may asawa na ako. Ito kasi ang madalas kong sabihin sa aking mga kaklase. Bakit Carmen? Hindi pa naman kayo kasal, kaya pwede pa kitang agawin. Ito ang madalas niyang sabihin sa akin. Kaya naman sinasadya kong maging masungit sa kanya. Pero hindi ko pa rin talaga masukat ang kakapalan ng mukha ni William. Dahil minsan ay bigla itong bumisita sa tindahan at bumili ng prutas tsaka niya ako kinikindatan sa harap pa ni Paulo. Carmen, miss na kita. Kita tayo bukas sa school. Sabi niya na para bang nang aasar. Pre, nananadya ka ba? Naghahanap ka ata ng away. Di ba ilang beses nang sinabi sa'yo ni Carmen na may asawa na siya? Galit na sabi ni Paulo. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Nakilala ko kasi siyang napakapasensyoso at hindi pala away. Ngayon ay siya na ang nanunugod at naghahamon ng away. Naghamunan sila ng suntukan nung araw na yon. At natural, pumagitna ako at inawat ko sila bago pa may mangyaring ganon. Nagalit ako kay Paulo dahil dito at ito ang unang beses na talagang nagsigawan kami habang nagkaaway nung makauwi kami sa bahay. Maaga kasi kaming nagsarado dahil dito. Paulo, ano yun? Seryoso ka ba? Makikipag-away ka talaga sa walang kwentang William na yun? Ibababa mo yung sarili mo sa katulad niya? Ano bang nangyayari sa'yo? Umiiyak at galit na tanong ko sa kanya. Aba, kung ipagtatanggol mo ang lalaking yun, di sakutin mo na. Mukhang gustong gusto nyo ata kayo na magsama na eh. Baka nga nagkikita kayo ng hindi ko nalalaman. Aminin mo na kasi. Sumbat niya. Naririnig mo ba yung sarili mo, Paulo? Mukhang napapansin ko na nawawala ka na ata sa katinuan. May problema ba? Sawa ka na ba sa akin ano? Sabihin mo. Sagot ko. Hindi na siya sumagot sa akin at para bang gulong-gulo na rin siya. Kita ko rin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam pero napapansin ko na rin kasi noon na para bang kinakausap ni Paulo ang kanyang sarili na parang nababaliw na ito. Maya-maya pa ay biglang bumaba si Nanay Donna at nag-aalala na kung anong nangyayari sa aming dalawa. Pinakalma niya kami at dito nga ay kinausap niya kami. Mukhang kailangan niyong humingi ng tulong sa ibang albularyo. Mukhang peke ata ang unang napuntahan ninyong albularyo eh. Sabi ni Nanay Donna na agad naman naming sinunod ito. Mahigit 30 minutos ang aming binyahe bago namin marating ang bahay ng isang albularyo.
Isang matandang aswang ang gumawa sa inyo nito. Malaki ang galit at inggit niya kaya niya ginawa to. Mahirap ito kalabanin, pero malalabanan niyo ang sumpa kung gagawin niyo ito. Tuwing gabi ay baligtarin niyo ang walis sa labas ng inyong pinto upang matakot itong pumasok sa inyo. Sabi niya. Nagsagawa siya ng isang ritual o tinatawag naming tuob. Nagpakulo at nagsunog ang albularyo ng iba't ibang uri ng damo sa bao at inilagay sa upuan kung saan kami nakaupo. Pagkatapos ng ritual, ay para ba kaming nanghina ni Paulo. Kaya nagpahinga muna kami ng ilang minuto bago kami umuwi. Binigyan din kami ng albularyo ng mga pangontra laban sa aswang at mangkukulam. Inaway ko si William mula nang makabalik ako sa eskwela. Sinadya ko siyang ipahiya sa harapan ng aming mga kaklase. Mula noon ay hindi na niya ako ginulo at makalipas ng ilang araw ay hindi na ito pumasok. Si Paulo naman ay ipinagamot din namin sa doktor at dumaan siya sa therapy dahil sa trauma na pinagdaanan niya. Ngayon ay isa na akong nurse at si Paulo naman ang nag-aaral ngayon. Nakabukod na rin kaming dalawa at kasalukuyan akong buntis ngayon. Lagi ko ngang pinapahiran ng kalamansi ang aking tiyan para pangontra ko sa aswang. Masaya na ngayon ang aming buhay ni Paulo at plano naming magpakasal kapag nanganak na ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pakikinig nyo. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.